Alam niyo mga kotsero, etong si former Spox, hindi naman siya napapahiya dahil, well, partly dahil sa mga sinasabi niya. Pero more so dahil sa mga sinasabi ng mga kaalyado niya. Oo. At nakakatawa mga kotsero dahil sa sobrang, hindi ko alam if it's fanaticism or what have you. Dahil sa ginagawa niya ngayon, unwittingly, hindi sinasadya mga kotsero. Unwittingly, tawag dito, unwittingly, hindi niya, nailalaglag pala niya rather, ang kanyang principal. Bibigyan ko yung example. For example, ito nung nakaraan. Ito yung tungkol dun sa ICC. Naalala niyo pa ba to? Baka lang kasi nakalimutan niyo na. Ayan, Rodrigo Duterte gets info he may be arrested at any time. Naalala niyo yan? Si former Spox Harry Roque nagsabi niyan. Sabi niya, you know what? I have a confession. Hindi raw siya nakatulog. Actually, ba't tinatranslate sa English ni Inquirer? Gamitin niyo yung tamang language. Anyway, because Father Digong, grabe kayo mag-translate, Inquirer, literal. Hindi pwedeng gamitin daddy. Daddy D. Basta yun. Tinawagan daw siya ni Tatay Digong. Ang sabi daw sa kanya, arrestihin na raw siya anytime ng ICC. Tapos ano nangyari? Anong nangyari? A few days later lang, after lumabas yung balita. Panoorin natin to. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon. Ito yung totoong quote. Tataka ko ba't tin-translate sa English ni Inquirer? Anyway, balikan natin. Tinawagan daw siya ni Tatay Digong. Praise the Father. Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Tinabla naman niya ni Attorney Salvador Panelo. Tinawagan ko si PRRD at ang sabi niya, hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Madali sabi, fake news. Walang bagong tugon dyan si Roque. Pero sa kanilang Facebook Live kanina, giniit niyang hindi siya fake news. May basehan aniya ang mga inilalabas niyang impormasyon. Bago naman ako mag-release ng information, sinusubukan ko po at talaga. Kawa naman si Attorney Harry, no? Alam niyo mga kotsero, nakakaawa siya in a way na parang deserve. Kasi syempre, alam naman natin, baka sinasabi niya against sa current administration. So, being pro-admin, parang iniisip ko, okay, parang deserve mo na, na punahin ka ng taong bayan. Not just me, but the whole country. At the same time, lagi siyang nilalaglag ng kapartido niya. Di ba lagi siyang nilalaglag ng mga kapartido niya? So, in one way or another, parang nakakaawa naman si Attorney Harry Roque. Wala siyang kakampi. Wala siyang totoong kakampi. Di ba? So, parang deserve? Deserve question mark. Pero as usual, bago tayo pumunta dyan, mga kotsero, mag-shoutout muna tayo kay Senway. Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium at gusto nyo magpadala sa Pilipinas ng walang remittance fees, ang gawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account details at pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Sendwave, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya ganito na Sendwave for all of your remittance needs. Tinutupad ko na meron akong multiple sources. Lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources, no? At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Dagdag pa ni Roque, posibleng ang International Criminal Court ang maglabas ng arrest warrant o hindi kaya ay para sa kasong sedition, bunsod ng pagsusulong ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kabilang sa mga naunang isiniwalat ni Roque ay ang nalaman niyang balak na pagbuwag umano sa Task Force Davao. Tila senyales daw yan ng posibleng ang pag-aresto sa dating Pangulo. Alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng
well, yan po ugo-ugo ngayon na bubukin daw ang Task Force Davao. April 2003, nang buuin ang Task Force Davao sa ilalim ng nooy Davao City Mayor Digong. 700 sundalo ang kasapi niya na layong protektahan ang lungsod laban sa terorismo. Pero mismong Armed Forces of the Philippines na ang nagsabi, hindi totoo ang alegasyon ni Roque. There's no such issuance of any directive for the Wala talagang kakampi si Attorney Harry. Hindi, wala talaga siya kakampi, promise. Dito sa nangyari na to, sa lahat ng statement na ibinato niya, lahat kumontra sa kanya. Kinontra siya ng pro-admin, kinontra siya ng mga sundalo, kinontra din siya ng mga kakampi niya. disbanding of the Task Force Davao. Sinigundahan pa yan ng AFP Eastern Mindanao Command. Itinanggi nilang bubuwagin ang Task Force Davao. Kung may kinalaman naman sa drug war investigation ng International Criminal Court o ICC, ang sinasabi ni Roque na posibleng pag-aresto kay Duterte, ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi sila kailanman kinontak ng ICC. Wala raw alam ang DOJ sa sinasabi ni Roque. Kung ang pag-uusapan naman ay ang pagsusulong ni Duterte na humiwalay ang Mindanao, hindi na raw ito papatulan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili. Hindi na raw papatulan. Kasi, actually, sa totoo lang, yung issue na yun, yung sa Mindanao Secession, napakawalang kwentang issue talaga. No? Nagtataka nga ako bakit binring up pa yan ni Digong. Pero most probably, tama yung assumption ng karamihan na it is really to distract the conversation. No? To tatanggalin yung conversation doon sa 51 billion ni Pulong papunta doon sa Mindanao Secession. Yan yung observation ng karamihan. So, eto na nga yung mga, at least the first occasion na nakita natin na si Attorney Harry Roque, pumalya. Pumalya. So, sinabihan siya ng mga kakampi niya na fake news yan, fake news yan. Alam niyo, naisip ko noon, hindi kaya dahil premature pa yung kwento, kaya hindi mo na sinusugan nung mga mga kakampi niya, no? Nauna kasi si Harry Roque. Pag-usapan nyo kasi yung schedule nyo na maayos. Pag-usapan nyo na maayos. Kasi mahirap yung ganyan. Nagkaka-miscommunication kayo. Nagmumukha kayong eng-eng. Pag-usapan nyo yung schedule ng mga press release nyo. Tapos kung kailan kayo magbabagsak ng mga pasabog-pasabog nyo. Yung ganun. Diba? May schedule na raw ng June. O may schedule daw ng pasabog ng June. Tapos may schedule daw ng pasabog ng April. So, mga ganyan, no? Tapos sundin nyo yung schedule. Wala mauuna. Wala mauuna. Kailangan, kung kailan yung announcement, doon lang talaga siya gagawin. Pero recently, eto nga si Mike Abe, may bagong comment kay Harry Roque. Matagal na natatahimik si dito si Mike Abe. Pagsalitain naman natin si Mike Abe. Sir, go. Within Manila's exclusive economic zone. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. Yan, boses ni Roque yan. Sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. At dahil dito sa agreement nito, sa tingin ko, nabawasan yung tensyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Dumating yung Chinese Premier sa Pilipinas ng panahon ni Duterte at dumating din si President Xi mismo sa Pilipinas. So maraming pagkakataon talaga na nakapagpulong ang Presidente hindi lang sa Ambassador, hindi lang sa Foreign Minister ng China, kundi sa Premier at saka kay President Xi dito sa Pilipinas, sa China at sa iba-iba pang venue. Roque says aside from him and Duterte. So, malinaw po yung sinasabi ni Harry Roque na talagang nakipagkasundo agreement nga po ang dating Pangulong Duterte. Kaya mapapansin, ilang araw na pong pinag-uusapan ito, wala pang komento itong si dating Pangulong Duterte sa issue ito. At ang tingin ko, dahil sa sobrang kadaldalan nitong si Harry Roque, baka ito ang dahilan kung bakit nasisira si
dating Pangulong Duterte. Kasi I beg to disagree. Although, alam niyo mga kotsero, ito na lang. Kung may sisira man kay Digong, wala nang iba yon kundi sarili niya. Siya lang naman sumisira sa sarili niya. Number 1. Number 2, ako gusto ko yung ginagawa ni Harry Roque. Sige lang po, ilabas niya lang lahat ng baho ng admin niyo. Parang awa niya na. Pero may punto si si Mike Abe. Ako lang, gusto ko lang yung ginagawa ni Roque kasi lumalabas at ang baho nila. dito sa agreement na ito, malinaw na itinago sa Pilipinas at sa mga Pilipino dahil ito rin ginawa nung bago pa lang ang administrasyon. Correct, 2016. 2016 siya umupo. Tama. So ang tagal ng panahon na itinago ito sa mamamayan. Correct. Pilipino. Samantalang nakataya ang property, ang exclusive economic zone ng ating bansa sa West Philippine Sea. Bakit may agreement na ganito at bakit itinago sa mga Pilipino? Ngayon, na nang ibuko ng China, nang galing pa sa China, ang pagkumpirma na merong kasunduang hindi sumusunod ang ating... Sorry, kakat ko ulit. Yun ang nakakatawa doon, alam niyo mga kotsero. Maski si China, nilaglag si Digong. So wala na yung friendship niyo. Paano na lang yung I love Xi? Paano na lang yung I love Xi Jinping? Wala na yun. Break na rin kayo. Sino yung mga nag-break this year? Syempre, andyan yung Katniel, matinding breakup yan. Tapos may matinding break si Bea Alonso, tsaka yung jowa niya, boyfriend pala niya, si Dominic Roque yata yun. Ngayon, bagong breakup, Xi Jinping tsaka Xi Digong. Bagong breakup. Wala nang I love Xi Jinping, ganun. Tuloy natin. Kasalukuyang gobyerno na hindi naman alam ni Pangulong Marcos na meron palang ganyang agreement. Tapos umamin na nga si Roque na meron na at marami raw kung beses nagkita, nag-usap si dating Pangulong Duterte at saka si President Xi Jinping. Traidor! Kaya nangyari po yan. Traidoran! So sino naman ang may pagkakamali? Hindi si Pangulong Marcos, hindi ang kasalukuyang gobyerno. Dahil kung kinonsulta at ipinarating sa taong bayan ni Duterte yung kanyang gentleman agreement na yan na sinasabi ni Harry Roque, siyempre malalaman ng taong bayan at maaaring mag-comment, mag-react ang tao. Correct. Maaaring may tumutol, maaaring may pamawar, lalo na yung mga DDS na kahit anong gawin ni Duterte, pabor sila. Pero sa mga Pilipino na independent, may karapatang magsalita, kung kinonsulta, hindi papayag yan. At shoutout sa mga Pilipinong may independent minds. Tayo yon guys. Na hindi nababalutan ng kung sinong personalidad. Ayan. But anyway, tama yung 6 na taon kasi talagang tinago, guys. 6 na taon tinago. Alam, yung mga DDS, kapag nalaman nila yung balita na yan, nung nandiyan pa si Digong, malamang magiging happy sila. Okay lang yun, wala naman silang pakialam eh. Si Digong, gumawa siya ng tama o mali, lahat yun, kapuri-puri. Ganun. May palakpakan ganyan ka maririnig sa kanila. Oo. Pero, sa mga medyo critical mag-isip, yung mga iniisip mo yung pros and cons ng isang galaw ng isang presidente, parang mahirap yata yun. Sabi ko nga sa inyo maski nung panahon ni Digong, maski nung sumusuporta ako sa kanya, pikit mata ko talaga siya sinuportahan sa China. Pikit mata talaga yon mga kotsero. Bingi-bingihan pa. Kasi, even then, alam ko naman mga kalokohanan ng China Even then. Pero umaasa ako noon kasi may $25 billion May $25 billion na investment, guys. Sino ba namang hindi matutuwa sa $25 billion na investment galing sa China, di ba? Kaso ano nangyari? Less than 5%. Yun ang nangyari. Less than 5% ang pumasok. Yun ang nangyari, guys. Oo. Budol. Budol talaga, budol.
26 billion daw. Sorry, tinulang ako ng 1 billion. Sorry. May 26 billion kasi. Eh, yung 26 billion, eh baka yun, yung 1 billion na kulang ko, yun lang yung pumasok. Alang ya. Less than 5% lang yun na ituloy. Ayop. Budol. So, yun. Parang, nakaka-turn off ka, Digong, ha? Nabudol mo rin kami doon, ha? Anyway, tuloy natin. Dahil dyan, inuulit na po at sinabi ng Malacanang at ng National Security Council ng ating kasalukuyang gobyerno, hindi i-honor, hindi kinilala at hindi ipatutupad ng kasalukuyang pamahalaan ang gentleman agreement na ito. Dahil ang paniniwala ng ating administrasyon, karapatan ng military at ng gobyerno, i-develop, pagandahin ang BRP Sierra Madre. Right. Na kinakalawang na matapos itong isansyad noong 1990 sa ilalim ng Arab administration. Alam nyo mga kochero, kaya gigil na gigil yung China dyan. Bakit hindi nila gustong ipa-develop yan? Kasi mga kochero, simple-simple lang naman ang punto nila dito. Gusto lang naman kasi nila, masira yun. Kasi pag nasira yun, makakapasok na sila. That's it. That is it. Tsatsagain na namin yung we'll play the long game. Sabi ng China. O sige, nandiyan na yan nung una siya sinadsad noong 1998, 1999. O basta noong 90s. Noong una siyang sinadsad noong 90s, ang sabi ng China, sige, ayan tagalin na. Sige, we'll play the long game. Hintayin namin yan mabulok. Hindi lang ang gagawin nila. Kaya yung sa gentleman's agreement, bawal yung ayusin yan. Bawal ayusin yan. Hindi nyo pwedeng ayusin yan. Kasi at the back of their heads, mga kochero, ang gusto mangyari ng China, mabulok talaga yung BRP Sierra Madre, maging uninhabitable siya. Para matayuan uli nila ng isa pang isla. That's it. That's the whole point of it. We'll play the long game. Pasira na siya. Triangle defense daw. Triangle defense. O yan. Mabubulok na. Masisira na. Nagsulat na nga ng batas na gagawin ng official outpost eh. Semento na. Kaso, anong sinabi? Hindi. Hindi nyo pwedeng ayusin yan. Walang kakaayos dyan. Sorry kayo. Lahat ng bangka na magdadala dyan ng supplies, wala. Papalubugin namin. Yun yung nangyayari ngayon. Kaya gigil ang China dyan. Kaya nga nakakatawa yung itong gentleman's agreement ni Xi Digong. It is really grossly disadvantageous to the interest of the Philippines. Kapag yan lumabas nung panahon ni Digong, mai-impeach siya. This is betrayal of public trust. Alam nyo mga kochero, swerte lang talaga ni Digong hindi siya nakaupo eh. Kung nakaupo siya ngayon, impeach na siya. Mai-impeach talaga siya. Kahit pa sabihin nila na majority ng Kongreso pabor kay Digong, it won't matter. Tao mismo mga galit sa kanya. Tao mismo mga galit. Mamaya pag-uusapan natin yung tungkol dun sa pag-abdicate niya dun sa kanyang constitutional role. Constitutional role to protect the Constitution and uphold the Constitution. Kasi iniwan niya sa ere yung Constitution natin eh. Anyway, tuloy natin. Mabuti pa sa era pa, hindi nakatapos sa kanyang termino, mayroong ginawa na kasaysayan at nakabuti sa ating bansa. Dahil kung wala po yung barkong yan sa Ayungin, malamang matagal lang nakuha ng China yung lugar na yan. Kaya hindi makuha kasi may barko tayo doon at may mga military nagbabantay. Yan ay gustong ikumpuni ng ating gobyerno. Kaya posibleng hindi lang pagkain, medicine at water ang resupply. Pati yung pintura at kung anumang maaaring mga materyales para kumpunihin ang barkong yan na ayaw ng China. Dahil yung pala yung agreement between Duterte at China, ayon kay Roque, na walang gagawing pagkumpuni sa barko.
pagkain, tubig lang ang dapat isupply. Aba, iba yun. Iba yung kasunduan nila. Ngayon ang ating gobyerno ay naninindigan. Mas tama sa aking opinyon bilang Pilipino itong desisyon ng ating gobyerno na hindi tayo dapat diktahan, pakialaman ng China dyan sa ating barkong yan dahil nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. So dahil nga po sa ingay ni Roque, nagkabukuhan na. Kahit na naunang nagkumpirma ang China na mayroong ganyang agreement, dati nga ay secret agreement, yung pala ay gentleman agreement, ay tahimik pa rin ang mga Duterte. Ngayon si Roque nagsalita na meron pala talaga. So, kaya nga sabi ko, sa ingay ni Roque, siya, yan ang maaaring dahilan na ikasisira. More ng pa, dating Pangulong more. Duterte. We want Kasi more. ginagawa yan Gusto nilang itago siguro habang buhay yan sa daldal ng kanyang dating spokesman, ayun detalyado na. Kaya para po sa aking opinion, interpretation, dapat lang alamin ng ating gobyerno ngayon gaano kalalim yung agreement na yun. Right. Wala bang Agree. kapalit ito? Ito ba'y agreement na gano'n-gano'n na lang? Baka po may something pa yan. Baka may kapalit na pera yan o may kapalit na kung ano. Exactly. Kaya dapat Yung sinasabi ko malaman. kanina eh. Bigyan ng pagkakataong magpaliwanag si Duterte, magpaliwanag si Senador Alan Peter Cayetano dahil ng time na yun siya yung Foreign Affairs Secretary Right. at itong Harry Roque dahil mukhang alam na alam niya. At kasama sila sa mga nagtago ng katotohanan sa mamamayang Pilipino. Malinaw, huwag kayong magalit pero sigurado magagalit yung mga DDS dahil sarado ang isip ng mga yan. Puro Duterte mga yan, wala para sa bayan eh. Ito ay obligasyon ninyong ipaliwanag kasi nakataya ang national security at kapakanan ng teritoryo ng bansa ang iso rito. Correct. Kaya pala napaka-agresibo ng China dahil may agreement kayo. Hindi nakatis ang China, binugo kayo. Pero ngayon hindi kayo makapag-deny, inamin na ni Roque ang agreement. So, isang malaking tanong, bakit nyo ginawa yan? Hindi ho pwedeng paniwalaan na gano'n-gano'n lang yan. Kaya nga dapat alamin, ano ang kapalit? Imposibleng pumayag ang nakaraang gobyerno ng walang kapalit sa kagustuhan ng China. Hindi Dahil sinasabi ko kung hindi kanina. ko kumpanahin yung barko, maaaring matunaw yan, maaaring masira. Di ba? Kaya huwag kayong magpapapaniwala dun sa mga Duterte vlogger na nagsasabing, oh, barko lang yan, luma pa yan, bakit ba pinag-aawayan? Kabubuhay yun. Kawalan ng kaalaman, kawalan ng prinsipyo. Yan ang mga sarado na mga taga... Disagree ako na ano yun, na kawalan ng nakabobohan yun. No. Yung mga Duterte balahura vloggers, alam nila yung sinasabi nila. Alam nila yan. I don't believe that they don't understand what's going on. It's just that, dalawa lang naman yan eh. Either na brainwash talaga sila ni Digong or bayaran sila. Either bees, talo ang Pilipino doon. Hindi sila bobo. They're not. Well, majority of them are. May mga ibang bobo. May mga iba lang palang matalino. Hindi lahat. Nga pala. Sorry, may naisip kasi ako eh. 4 agad na isip ko na bobo. 5 pa pala. 5. Ay, hindi. Make it 6. Dadagdagan na dadagdagan. habang nag-iisip ako ng ng mga bobo na vloggers ng DBS, nadadagdagan na nadadagdagan. Una 4 lang, saging 5, naging 6. Ngayon 7 na. Hindi ko na sabihin kung sino, pero off the top of my head, may 7 agad ako naisip. Anyway, lahat na kasi. Hindi, dalawa lang yan. At itong mga Duterte balahura vloggers, they fall under 2 categories. Either bobo talaga sila, actually, make it 3. Either bobo talaga sila at utu-utu lang talaga sila na brainwash sila ni Digong. Bayaran sila, or both. Bobo na. Na-brainwash na, bayaran pa. Kaya ganon. Imagine, si Digong na nakapagpa-brainwash sa inyo. Ano nakita nyo dun? Buti pa kung di ba meron tayong mga kababayan na nabobola sa magaganda at pogi. Medyo intindihan ko yun kasi maganda at pogi. Pero, si Digong,
Hindi ko talaga napagpa-brainwash sa inyo. Nakita niya. Anyway, tuloy natin. Kapagtanggol nila. Bakit daw luma ng barko ay pinag-aagawan? Nasaan ang kukote ng taong yan? Sinabi niya eh. Sino nagsabi nun? Yan ang walang kakwenta-kwentang argumento. Yun nagsasabi na walang kwenta yung barkong yan, walang malasakit Sino at nagsabi nun? pagmamahal Ang sa bobo gobyerno at sa nun. bayan. Kaya nga inilagay dyan ni Erap yan ang panahon yun eh. Sinadyang isadyag eh. Para magkaroon tayo ng temporary military base doon. Or parang kampo ng military habang nandun sa gitna ng dagat. Para patunayang atin yan. Ngayon sasabihin ng Duterte vlogger eh, luma naman yan, bakit pinag-aawayan, dapat ibigay na lang. Di ba? Bobo. Yan, ingat kayo sa ganyan. Marami pa paglinlang na mga pahayag galing sa kanila. Sila'y nakapag-agreement, meron pa silang grupo ngayon, tagapaglinlang, tagapanggulo ng mga istorya. Ang istorya at totoo, yung pinaglalaban ng ating kasalukuyang gobyerno. Panindigan ang tama dahil atin ito. Huwag gagaya sa nakaraang gobyerno na nagpagamit kung ano man ang malalim pang mga dahilan dapat malaman ng mga Pilipino. Ayun, doon natapos. May nagsabi nun, lumang barko lang yan, pamigay nyo na. Anong akala nyo dyan? Pinapamigay sa latero? Ay, sa latero. Pinapamigay sa junk shop? Ano yung akala nyo sa BRP Sierra Madre? Pang junk shop? Kinikilo? Yung ba akala nyo doon? Ay, hindi. Nanggugulo na lang kayo kung ganyan. That's intellectual dishonesty of the nth level. Ang bobo mo nga. Ang bobo mo nga. Kung sino ka man, hindi ko kilala kung sino eh. Pero isa ka sa mga pinaka-bobo dito sa political vlogger dito sa YouTube kung nasabi mo yan. Isipin nyo na yung pinaka-bobo na political vlogger, ibaba nyo pa ng mga 10 level, siya na yun. Siya yun. Ang bobo nun, guys. Unang-una, it's not just a rusting ship. It is a commissioned ship. Ibig sabihin, active pa yan. Kahit nabubulok yan, active pa yan. Kaya nga may personnel dyan eh. Taon-taon nilalagakan niya ng budget. Taon-taon. Pangalawa, it is functioning as a makeshift outpost for the Philippines. Yan ang nagbabantay ng ating soberenya, ng ating sovereign rights dyan sa Ayungin Shoal. Sa ating exclusive economic zone. So, hindi yan simpleng barko na kapag katapos mong gamitin after a few years, pasasabugin mo na lang para palubugin. No, it's not. Hindi. That is still an actively commission, that is still a commission ship. Ship, active pa yan. In active service pa yan. Try nyo pasabugin, makukulong kayo. Try nyo lang. Try nyo lang. Makukulong kayo. Try nyo. Sige, kung makakaabot kayo doon. Sabi ni Renny, kung Jared, sino doon ang dami nila? Hindi ko alam. Basta isipin nyo lang kung sino ang pinakabobong political DBS vlogger na may isip nyo. Kung sino man yung nagsabi na dahil na bulok na barko lang yung BRP Sierra Madre, ibaba nyo pa ng 10 levels. Siya na yun. Ganun siya kabobo. Ay, mapanloko talaga. Mapanloko talaga, guys. Mapanloko. Siguro yung mga ganong klaseng mga vloggers inyo na yung mga brainwash na bayaran pa. Ganon ganon kakabulag. Anyway. So, ayun. So mga kotsero, sa akin, okay lang na magtatalak pa si Roque. Sige lang, magtatalak pa siya. Go lang. Tumalak ka pa please para malaman namin ang detalye. Pero more than that, mga kotsero, more than that, I agree that there should be an investigation in aid of legislation.
dito sa BRP Sierra Madre. I agree. Kailangan na magkaroon ng investigasyon yan. Kasi, do we classify this kind of betrayal, quote-unquote, as a criminal offense? I don't think we have a law that covers that. Diba? Or do we need to update our laws on treason and sedition? Hindi ko alam. Kasi yung treason natin, pang wartime lang eh. Pang wartime lang yung ating batas on treason. Hindi siya nag-a-apply kapag times of peace tulad ngayon. And hindi naman tayo in a period of war. Wala namang in-announce ang Congress na tayo ay a state which is in a war. So, malabo. But of course, there are laws, there are actions that are that the intent, na ang intensyon ay hatiin ang Pilipinas. Mamaya, itatapik natin yan. Kasi medyo nakakatakot yung announcement. Hatiin ang opinion ng mga Pilipino tungkol dito sa sa China and everything else. So I would think that we would need to update our laws pagdating dito sa ganitong klase ng mga atake, especially yung the one related to disinformation. Nako, delikado yan. Senator Amy, baka naman gusto mo nang magising sa kahimbingan mo dyan. Medyo matagal-tagal ka na natutulog sa piling ni Shidigo. You've been sleeping with the enemy for the longest time. Baka naman you can do something about it right now. Baka lang naman. Ayan. So mga kotsero, I'll see all of you tomorrow. Okay, maraming po salamat sa inyo patuloy na magsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, subscribe sa Coach Jared YouTube channel, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?